Good evening. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight is other explanation to the odd and mistake doctrine is not messenger of God and then not of church of God. To the odd and mistake doctrine is not true church, is not messenger of God. Is that the topic for tonight? Many false prophet in the words. Therefore, so is a topic for tonight for your mind is enlighten your mind for the true church and through messenger of God. Is that the topic for tonight? Marami po kasing nangangaral ng salita ng Diyos pero hindi po mga sugo ng Diyos o ganon, hindi sinugo, nangangaral na lang. O marami po niyan eh. Pagka wala sa instruction ng Diyos o yung bumago ng aral, hindi po sa Diyos yun. Yung mga nagdagdag ng utos, yung maling aral, hindi po sa Diyos yun. Kay Diablo po yun, sa kanilang church lang yun, sa kanilang iglesia lang yun. Yung may dagdag sa utos, wala sa instruction ng Diyos. Mga hindi po sugo yun. Kasi maraming lalabas na bulaang propeta, di ba? Sabi ng Panginoong Yesus. O marami pong ganyan. Pero pag wala po sa kalooban ng Diyos, yung church, hindi po sa Diyos yun. Sa kanila lang iglesia yun, sa Diablo po yung ganun. Yung wala po sa kalooban ng Diyos ang turo. Kasi ang pangalan ng Panginoong Yesus, gagamitin niya ng mga kaaway, di ba? Marami magsisilabas ng mga bulaang propeta. Sabi ng Panginoong Yesus, gagamitin yung pangalan niya. Pagka wala po sa kalooban ng Diyos yung church, o sa hindi po sugo yun, at saka sa Diablo po yun. Sa yung tunay na sugo, yung kanyang utos, na yung utos ng Diyos, natutupad sa kanya lahat, sinusunod niya lahat yung utos, nagaganap po yung utos. Kasi maraming lilitaw na mga bulaang propeta gagamitin yung aral ng Diyos, yung pangalan ng Diyos, o pagka wala po sa kalooban ng Diyos, hindi po yung tunay na church ng Panginoong Yesus, ng Panginoong Diyos. Kasi marami pong bulaang propeta. Pagka wala po sa kalooban ng Diyos na church, hindi po sa kanya yon, mga bulaan po yon. Yung bumago sa aral, sa instruction ng Diyos, o hindi po sa mag-amang church yon. Sa Diablo po yon, sa kanila lang yung iglesia. Kasi maraming ang lalabas ng mga bulaan, gagamitin yung pangalan ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus, di ba? Ito po sabi ng Panginoong Yesus, dito po sa Mateo 24:23. Kung magkagayon, kung may magsabi sa iyong sino mang tao ay narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kabalagan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang o pati hirang ng Diyos gililigaw nila, gagamitin yung pangalan ng Diyos Basta't yung church na wala sa kalooban ng Diyos, wala sa instruction ng Diyos, yung mga nagdagdag sa aral, o hindi po sa Diyos yun. Ang tunay pong church kasi ng mag-ama, yung nasa kalooban lang, doon po yung may kaligtasan. Pagka wala po sa kalooban ng Diyos yung church, o hindi po sa kanya yun, mga bulaan po yun, gumagamit lang ng pangalan ng Diyos, saka yung mga aral. Kala nyo sa Diyos, pero
Ginagawa lang kayong palabigasan, tapos dadalhin pa kayo sa hukay, sa impyerno. Kaya huwag niyong paniniwalaan yung church, basta wala sa kalooban ng Diyos yung turo at saka yung gawa. Makikilala niyo ang mga bulaang propeta sa kanilang mga gawa, sabi ng Panginoong Yesus. Pagka wala sa instruction ng Diyos, yung bulaang propeta po yun. Yung mga sarili nilang nasusunod, hindi yung Diyos, ganun po. Kasi gagamitin po yung pangalan ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa mga awit, 139:20. Sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. O, di ba, ginagamit nila yung pangalan ng Diyos. Ginagamit nila, sabihin, tao lang yan, tao lang. O, hindi po sa Diyos yun. Mga bulaang propeta po yung nagsasabi ang Panginoong Yesus, tao. Ginagamit lang nila yung pangalan ng Diyos. Ayun, nagsasalita sila ng kasamaan sa Diyos eh. Sabihin nila, tao yan, tao. Hindi po yun sa Diyos na church, pangbulaan po yun. Basta wala po sa instruction ng Diyos, o bulaan po yung gano'n, yung mga bumago ng aral. Wala sa instruction ng God. Marami po kasing nangangaral ng salita ng Diyos, hindi naman sugo niya, di ba? Basta wala sa kalooban, o basahin ko po sa inyong muli. Dito po sa 139:20. Sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. O ginagamit ng mga kaaway yung pangalan ng Diyos, di ba? Nagsasalita sila ng kasamaan. Tao yan, tinuli. O yun, mga bulaang propeta po yun. Huwag po kayong maniniwala dun sa mga ganun. Hindi po yung tunay na mangangaral ng Diyos. Basta wala sa instruction ng Diyos, mga bulaan po yun. Kasi ang kaligtasan, nasa mga tolda ng matuwid, yung nasa kalooban lang talaga ng Diyos ang tunay na church. Wala nang iba. Pag wala sa kalooban ng Diyos yung church, nagdagdag sa aral at utos, o hindi po sa Diyos yun, mga hindi sugo yun. Marami kasing nangangaral, hindi naman sinugo ng Diyos. Mamaya ipapaliwanag po sa inyo kung sino po yung tunay na sugo ng Diyos. Yun po. Ito, ang kaligtasan kasi nasa kalooban lang ng Diyos yung church eh. Wala na pong iba. Nasa kalooban ng yung sinusunod yung kalooban ng Diyos, ng propeta, saka yung mga miyembro, ganun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa mga awit, 118:15. Ang tinig ng kagalakan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. O sa mga matuwid yung kaligtasan, yung mga dako, yung tolda, ibig sabihin nun, yung mga dako. Sa matuwid, pagka hindi po matuwid yung aral o yung church, yung bumago sa aral, hindi po sa Diyos yun. Sa kanila lang po yung church. Ganun po. Marami po kasing nangaral, no? Hindi naman mga sinugo ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Marami nangangaral kasi, hindi naman sinugo ng Diyos, yung wala sa kalooban ng Diyos, wala sa instruction ng Diyos yung gawa, o hindi po sugo ng Diyos yun. Mga nangaral lang sila, dahil sa salapi, sabi ng Panginoong Diyos. Dito sabi ng banal nakasulatan dito, basahin ko sa inyo rito. Meron kasing nangangaral ng mga salita ng Diyos hindi naman sinugo Dito ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Jeremias 23:21. Hindi ko sinugo ang mga propetang ito, gayemay nagsitakbo sila. Ako hindi nagsalita sa kanila, gayemay nanghula sila. O hindi nagsalita sa kanila yung Diyos tas nanghula sila Sa akin nagsalita ang Diyos talaga. Sabi sa akin, gumawa ako ng ganito dahil maraming bulaang propeta, maraming naliligaw. Sabi niya, magganito ko, gumawa ako ng ganito, di naggaganito ko. Utos po talaga sa akin to ng Diyos to. Nagsalita po talaga yun sa akin. Pero yung mga wala sa kalooban ng Diyos na church, mga
maling gawain, hindi po sa Diyos yun. Sabi nga ng Panginoong Yesus makikilala niyo ang mga bulaang propeta sa kanilang mga gawa. O yun, pagka wala sa instruction ng Diyos, wala sa kalooban ng Diyos, o hindi po kanya yun, mga bulaan po yun. Kasi may mga nangangaral ng salita ng Diyos hindi talaga sugo ng Panginoong Yesus, ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyo rito sa sa 32. Mga laban sa Diyos yun, yung mga wala sa instruction ng Diyos, kalaban ng Diyos yun. Yung mga bumago sa aral, wala sa kalooban ng Diyos, kaaway ng Diyos yun. Mga magnanakaw lang po ng mga salita ng Diyos yun, yung nangangaral, wala sa kalooban niya. Mga kaaway ng Diyos yun, to sabi ng banal na kasulatan, Kahit narito, ako'y laban sa mga propeta. Dito po sa Jeremias 23:30. Kahit narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. O yun, mga nagnakaw lang ng salita ng Diyos yan, yung wala sa kalooban ng Diyos. Wala, yung hihingian kayo, 1,000 lang, tapos 1,000,000, o kung ano-ano pa yung inihingi ng mga ibang propeta, di ba? O magtanging handugan ka, yun na yung pasalamat mo sa 1 taon. O wala sa kalooban ng Diyos yun, hindi lumabas sa bibig ng Diyos yun. Mga bulaan po yun, yung mga nagdagdag sa aral. Mga kaaway po ng Diyos yun, mga nagnakaw lang po ng salita. Kasi ang tunay na church, yung nasa kalooban lang talaga ng Diyos, wala na pong iba. Pag kami nagdagdag sa aral at utos, wala sa kalooban ng Diyos, mga magnanakaw lang yun ng aral ng Diyos, ninakaw nila sa kanilang, sa mga iba, sa mga propeta, di ba? O yun, yung mga nagdagdag dyan ng utos, ang dami-dami yan, di ba? Yung mga nagdagdag sa utos. Dati ang palatuntunan ng Panginoong Yesus, yung maghuhulog sa kaban, ng pera, yung magbibigay sa templo, pumupunta yung mga miyembro doon, sila yung naghuhulog. Pero yung sa panahon natin ngayon, sila na yung lumalapit, di ba? Yung mga tao na lumalapit para magbigay ka. Hindi po gano'n yung palatuntunan ng Diyos. Ang palatuntunan po ng Diyos, yung ikaw yung mismong lalapit doon sa kaban para maghulog ng abulay mo, ng pera. Pero ngayon binago nila yung aral ng Diyos, di ba? Sila na yung lalapit sa tao para magbigay ka. Ayun, mali yun. Mga bumago ng aral, hindi po sa Diyos yun, yung mga nagdagdag ng utos. Mga nagnakaw lang po ng salita ng Diyos yan, yung mga wala sa kalooban ng Diyos. Ganun po, ito sabi ng Diyos, basahin ko sa inyong muli. Dito sa Jeremias 23:30. Kahit narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking salita, ang aking mga salita sa kanyang kapwa. Nagnakaw lang yan ng mga aral ng Diyos yung mga church na wala sa kalooban ng Diyos. Mga walang takot po sa Diyos yan, yung mga ganyan, yung mga wala sa kalooban ng Diyos, mga nagnakaw ng salita ng Diyos yan. Ang tunay kasing church ng Diyos, yung nasa Jerusalem, tapos nasa kalooban niya. Tapos tayo naman ngayon sa panahon natin, kasama na rin tayo doon kung nasa kalooban ng Diyos yung mga gawa natin. Ganun po. Isa lang po ang church, yung nasa Jerusalem. Tapos, pag sinusunod natin, yung kalooban niya, kasama na po tayo doon. Yung pagka wala po sa kalooban niya, nagdagdag ng utos, hindi po sa Diyos yun. Sa diablo po yun, mga bulaang propeta po yun. Hindi po yun sinugo ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo ritong sa may 32, sa may 23:32. Narito ako'y laban sa kanila na nanguhula ng mga sinungaling na panaginip, sabi ng Panginoon. At sinasaysay at nililigaw ang aking bayan sa pamagitan ng kanilang mga kasinungalingan at sa pamagitan ng kanilang mga walang kabulang kahambugan, gayon man ay hindi ko sinugo sila o inutusan ko man sila. Hindi sinugo ng Diyos yan, hindi inutusan ng Diyos.
Yung mga nagdagdag sa aral, wala sa kalooban ng Diyos, hindi po sugo ng Diyos yun. Ito, basahin ko rin sa inyong muli rito sa 23 ng Jeremias 21. Hindi ko sinugo ang mga propetang ito. Gayunmay, nagsitakbo sila. Ako hindi nagsalita sa kanila. Gayunmay, nanghula sila. O, nanghula lang. Marami kasi nanguhula ng nangangaral ng salita ng Diyos, di naman sugo, di ba? O, ganun. Pagka wala sa kalooban ng Diyos yung church, o may nagdagdag sa aral niya, binago yung aral niya, hindi po tunay na church yun, hindi po yung tunay na propeta ng Diyos. Yung mga bumago sa aral, hindi po sinugo ng Diyos yung mga ganun. Marami po niyan kasi yung bumabago sa aral, ganun po, hindi po sugo ng Diyos yung mga ganun. Ito, sabi ng banal na kasulatan dito, yung bang sarili nilang diwa ang sinusunod nila, sarili nilang sinusunod, hindi yung instruction ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan sa sa may 24. Sa may 24 ng Isayas. Ito po, 24 ng Isayas 5. Yung mga bumago sa palatuntunan ng Panginoon, o nang nagdagdag sa aral, o hindi po sa Diyos yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa Isaiah 24:5, ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nananahan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, at binago ang alituntunin, at sinira ang walang hanggang tipan. O yung bumago sa palatuntunan ng Diyos, o yung sa aral, hindi po sa Diyos yan, yung mga ganyan. Yung sila ang nasusunod. Kasi dati, yung palatuntunan kasi ng Panginoong Yesus yung taong lalapit sa sa hulugan ng pera. Ngayon, di ba, yung pupunta ka na sa gawain nila, nandyan na yung sobre, di ba? Tapos yung tao palalapit sa iyo para mag-abuli ka, di ba? Susungkit. May panungkit sila, tapos sila lalapit siya. Hindi po ganon. Ang palatuntunan po kasi ng Diyos, yung tao po ang lalapit sa hulugan ng pera para magbigay ka. Kung magbibigay ka ba o hindi, o ganon. Yun po yung tunay na palatuntunan ng Diyos Pero yung bumago, yung sila yung nasusunod, o hindi po church ng Diyos yun, mga bulang propeta po yun, ayon po sa banal na kasulatan. Kailangan yung utos ng Diyos na susunod. Kasi ayaw ng Diyos yung sinusuway siya. Ayaw niya nun. Kalapastanganan po yun. Yung ikaw yung masusunod, hindi yung Diyos. Kalapastanganan po sa Diyos yun. Bawal yun. Kasalanan po yun. Yung ganun. Yung ikaw yung masusunod, hindi yung Diyos. Walang takot po sa Diyos yan. Ilalapastangan nila yung Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo rito muli. Yung binabago yung palatuntunan ng Diyos, hindi po sa Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Isaiah 24:5. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nananahan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan at binago ang alituntunin. Binago yung alituntunin, di ba? Ng Diyos. Sinira ang walang hanggang tipan. Sinira nila Kailangan yung aral na susunod, na yung Diyos yung nasusunod, hindi silang nasusunod. Kaya sabi nga ng Panginoong Hesus ang sumuway sa kaliit-liitang kautusang ito, yung tuldok lang tatawagin kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Di ba sabi niya, ayaw ng Diyos yung sinusuwag siya, yung sinusuway, kalapastanganan po yun. Dapat yung Diyos po ang nasusunod. Yun po yung tunay na propeta ng Diyos. Yung Diyos ang nasusunod, hindi yung propeta. Pagka yung propeta nyo ang nasusunod, bulaan po yun. Ayon po sa banal na kasulatan, bulaan po yun. Yun ay tinatawag na mga bulag na mangangaral, walang makitang anuman. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Kasi ayaw ng Diyos yung sinusuway siya. Kalapastanganan po sa Diyos yun, yung suwayin mo yung Diyos. Yung ikaw masusunod sa mga palatuntunan niya sa church. Mga bulaan po yung gano'n, yung mga bumago ng aral, hindi yung sugo ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan.
Dito po sa Ezekiel 13:3. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga hangal ng mga propeta na nagsisunod sa kanilang sariling diwa at walang makitang anuman. O yun, yun sila yung nasusunod sa church. Hindi yung Diyos. Tapos yung bumago sa aral, o dagdagdag sa aral, o hindi po sa Diyos yun. Mga bulaan po yun. Saka mga kay Satanas po yung church na yun. Ganun po. Pagka yung sila yung nasusunod tapos bumago sa aral, sa alituntunin, o sa diablo po yun, sa kanilang po yung church yun, hindi po sa Diyos. Ito, basahin ko sa inyo muli. Dito sa Ezekiel 13:3. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga hangal na mga propeta na nagsisunod sa kanilang sariling diwa at walang makitang anuman. O walang makitang anuman yan. Yung sila yung nasusunod sa church. Hindi yung Diyos, hindi yung Panginoong Yesus. Mga bulaan po yun. Yung mga nagdagdag sa aral ng Diyos. Tapos binago yung palatuntunan ng Diyos, yung alituntunin. O hindi po yung sugo. Kasi yung Diyos, ayaw nyo nang sinusuwag siya. Yung ayaw nyo yung sinusuway siya kahit na maliit na utos, ayaw niya. O, gusto kasi ng Diyos siya yung nasusunod. Kasi pag sumuway ka sa utos ng Diyos, hindi ka niya napaghaharian, hindi ka napaghaharian ng Diyos. Pag sumuway ka sa utos. O yung mga propetang yan, sumuway sa utos yan, hindi naman sugo ng Diyos yan eh. Mga bulaan po yan, yung mga dagdag bawas sa utos, yung bumago ng palatuntunan. Pagka hindi alam yung palatuntunan ng Diyos, binago nila, mga bulaan yun. Kasi ayaw ng Diyos na suwagin mo siya, yung di ka susunod sa utos, ayaw po doon, kalapastanganan po yun sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Ito, yung isang tuldok lang ng utos ng Diyos, bawal na bawal sa kanya yun. Tapos ang dami-daming mga church dyan, di ba? Kala nyo sa Diyos? Hindi. Hindi po sa Diyos yun, sa diablo po yun. Yung hihingan ka dyan na, ang ano natin yung, kasi nung, dati kasama ako dyan eh. Ang banal na po na natin, dati hiningan kami ng 200 dyan sa church na yan eh. Sabi, spiritual daw yung banal na hapunan. Tapos hihingan ka ng 200. Tapos para ipang order sa Jollibee. Yun daw kakainin natin. Yun daw kakainin. Yung bulang propetang yun. Yung nanghihingi ng 1,000, 1,000,000, kung ano-ano pa, yun, mga bulaan nyo, kala nyo sa Diyos. Basta wala sa kalooban ng Diyos yung aral, turo, wala sa palatuntunan niya, mga bulaan po yun, hindi po yun sa Diyos. Sabi nga, ang tinig ng kagalakan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. O, matuwid ba yun? Ang dami yung pagsalangsang dyan, di ba? Hindi po sa Diyos yun. Ito, ayaw kasi ng Diyos yung suwayin siya kahit tuldok di ba? Na utos. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Mateo 5:17. Huwag ninyo isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga walaang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. Hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kahit sino mang sumuway sa isa sa kalit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kalit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. O kita nyo, kahit tuldok lang sa kalit-liitan, bawal sa Diyos. Ganun po. Pero pagka yung marami ng pagsuway, maling aral na, ang dami na, hindi po sa Diyos yun. Mga bulaang propeta po yun. Yung maraming pagsuway, maraming mali, hindi po yung tunay na church. Ayon po sa banal na kasulatan, mga bulaan po yun. Kasi ayaw po ng Diyos yung susuwagin mo siya, yung susuwayin mo. Kalapastanganan po sa Diyos yun, ayon po sa banal na kasulatan. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa bilang. Yung, alam mo na yung utos, sinuway mo, kalapastanganan po sa Diyos yun. Hindi po maliligtas yun.
Ang dami-dami namang pagsuway dyan ng utos, di ba? Daming sumuway sa utos ng Diyos dyan. Kala nyo sa Diyos? Hindi. Ginagawa lang kayong palabigasan ng mga yan. Kayo naman, pwede rin kayo maging iglesia ng Diyos iglesia ni Kristo. Basta't yung utos nasa puso nyo, ganun po yun. Iglesia rin niya rin kayo. Basta't sinusunod nyo. Pero dito sa panahon natin, wala pa akong nakikitang true church dito na congregation. Kasi pinakita na sa akin ng Diyos yan Susunod, ang iaaral ko po sa inyo yung 4 kinds of death. Yun po, sa susunod po, yung 4 kinds of death. Yung pong susunod na iaaral ko po sa inyo. Ito, ayaw ng Diyos yung lapastanganin siya di ba, sa utos. Yung suwagin mo yung tuldok na utos, ayaw ng Diyos. Lalo na't kung alam mo yung utos, kalapastanganan po sa Diyos yun. Hindi po yun sa Diyos yun. Mga walang takot po sa Diyos yun. Mga bulaang propeta po yun. Sabi nga, makikilala nyo ang mga bulaang propeta sa kanilang mga gawa. Basta wala sa instruction ng Diyos, wala sa kalooban niya, mga bulaan po yun. Ganun. Yung bumago sa aral, di ba? Yung Diyos natin, espiritu. Tapos naglagay ka ng rebulto. Bawal po yun sa Diyos. Yun, mga bumago rin sa aral yun. Di sugo ng Diyos yun. Ito sabi po ng banal na kasulatan, yung sinuway mo yung utos ng Diyos, alam mo na. At tapos yung kahit hindi alam yung utos, tapos mali ang aral at saka gawa. Yun doon yung malalaman na hindi sugo yun. Kasi wala sa instruction, wala sa gawain, sa tamang gawain. Hindi sugo ng Diyos yun, hindi rin tunay na church yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa bilang 15:30. Ngunit ang tao na makagawa ng anuman ng buong kapusukan, maging tubo sa lupain, o taga-ibang lupa ay lumapastangan sa Panginoon, at ang taong yaon ay hiwalay sa gitna ng kanyang bayan, sapagkat kanyang hinamak ang salita ng Panginoon, at kanyang sinira ang kanyang utos. Kita nyo nga, lumapastangan sa Diyos, sabi rito, di ba? Ayaw ng Diyos yun, yung sinusuway mo yung utos niya, yung utos. Kalapastanganan po sa Diyos yun. Kaya yung mga church na mayroong mga maling aral, hindi po yung tunay na church ng Diyos. Yung mga bumago sa aral, hindi po yun. Mga bulaan po yun. Pagka wala po sa kalooban ng Diyos yung church, mga bulaan propeta yun. Nangaral lang sila dahil sa pera, di ba? Hindi sinugo ng Diyos. Di ba sabi sa banal na kasulatan? Ito, basahin ko sa inyong muli. Dito. Yung lumumpastangan sa Diyos, sabi rito, kasi nga ayaw ng Diyos yung susuway mo kanyang utos. Kung mali yung instruction sa church nila, may pagsuway, hindi po sugo yun, tapos, hindi po yung tunay na church. Basahin ko sa inyo muli rito. Dito po sa bilang 30:31. Ngunit ang tao na makagawa ng anuman ng buong kapusukan, maging sa tubo sa lupain, o taga-ibang lupa ay lumapastangan sa Panginoon, at ang taong yaon ay hiwalay sa gitna ng kanyang bayan, sapagkat kanyang hinamak ang salita ng Panginoon, at kanyang sinira ang kanyang utos. Ang taong yaon lubos na ihiwalay, ang kanyang kasamaan ay tataglayin niya. Kalapastanganan po yun, yung sumuway sa utos. Kaya yung may pagsuway sa utos dyan, hindi po sa Diyos yun. Mga nangaral lang yun dahil sa pera. Mga walang takot sa Diyos yun. Wala pong takot sa Diyos yung mga ganon, yung sumusuway sa utos. Hindi po sa Diyos na iglesia yan. Yung mga may maling aral, may dagdag sa aral, o may mali, wala sa instruction, hindi po. Mga walang takot sa Diyos yan, sabi ng Diyos. Hiwalay sa Kanya yung ganon, sabi niya, hiwalay sa akin yun. Sabi ng Diyos, hindi, hiwalay sa akin na masama, sabi niya. Ito sabi ng banal na kasulatan, yung sumuway sa utos ng Diyos, di niya alam yung mga aral, instruction, wala sa kalooban, sumuway, walang takot po sa Diyos yung gano'n, sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa mga awit, 36:1. Ang pagsalangsang ng masama ay nagsabi sa loob ng aking puso. Walang takot sa Diyos sa harap ng kanyang mga mata. Walang takot sa Diyos yun yung sumuway sa utos, sabi rito sa 36:1 ng mga awit. Basta may pagsuway, may dagdag sa utos.
Walang takot po yun sa Diyos. Kala nyo sa Diyos, dami-dami yan, di ba? Mga nagdagdag sumuhay sa utos. Kala nyo sa Diyos yung church na yan. Hindi. Wala na pong tunay na church, kundi yung nasa kalooban ng Diyos. Yung mga may pagsuhay, may nagdagdag sa aral, hindi po sa Diyos yun. Mga walang takot po yun sa Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan. Basahin ko sa inyong muli. Dito po sa mga awit 36:1. Ang pagsalangsang ng masama ay nagsabi sa loob ng aking puso, walang takot sa Diyos sa harap ng kanyang mga mata. Walang takot sa Diyos yan yung mga nagdagdag sa aral. Ganon. Kung ano-ano hinihingi sa inyo, hindi po sa Diyos yan, yung mga ganyan. Yung mga nagdagdag sa aral, kung ano hinihingi. Ang ano kasi sa atin, di ba, yung pasya na lang ng puso, yun po. At saka yung palatuntunan ng Diyos, yung tao ang lalapit doon sa kabanantipan. Hindi yung tao ang tututok doon sa pagbibigay ng pera. Wala po nun. Wala po nun. Eto sabi ng Diyos, yung mga ganyan, hiwalay sa Diyos yan. Hindi sa Diyos yung mga ganon. Suwail, ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 101:4, ang suwail sa puso ay hiwalay sa akin. Hindi ako nakakaalam ng masamang bagay. Hiwalay sa Diyos yan. Hindi tunay na church yan. Yung mga maling aral, may pagdagdag sa utos. Kasi mga walang takot sa yan, mga suwail yan. Mga suwail po yan, yung mga hindi alam yung aral. Hindi yan sugo ng Diyos pagka wala sa kalooban ng Diyos yung church. Basta wala sa kalooban ng Diyos, yung mga aral at turot gawa, hindi po sa Diyos yun. Mga walang takot sa Diyos yun, mga hiwalay sa Diyos yun, sabi ng banal na kasulatan. Sabi nga, ang mga aso, nangasa labas ang mga aso, di ba? Sabi sa Apokalipsis, ito, basahin ko sa inyo muli rito. Hiwalay sa Diyos yan, yung mga kala nyo sa Diyos, pero hindi. Sa Diyos po ng sanlibutan yun, yung may mga maling aral, may mga pagsuway, maling gawa, hiwalay sa Diyos yan. Yung mga nagdagdag sa aral at utos. Hindi naman utos ng Diyos na sumamba ka sa ribulto, di ba? Ito, sabi ng banal na kasulatan, hiwalay sa kanya yun, Yung mga walang takot sa Diyos kasi yan, Dito po sa mga awit, 101:4, ang suwail sa puso ay hiwalay sa akin. Hindi ako makakaalam ng masamang bagay. Hindi siya makakaalam ng masamang bagay basta merong pagsuway sa utos, wala ka sa kalooban ng Diyos, hindi po yun tunay na church. Mga bulaan po yun. Kala nyo sa Diyos. Hindi po sinugo ng Diyos yun. Ayon po sa banal na kasulatan. Sila'y naglagay ng hari, hindi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoong Diyos dito. Naglagay sila ng hari, hindi sa pamamagitan ko. Ito sabi ng Diyos sa Oseas. Dito po sa Oseas 8:4. Naglagay sila ng mahari at saka ng mga propeta, hindi sa utos ng Diyos. Ito ang ginagawa ko, utos to sa akin ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, sa May 4. Sa May Oseas 8:4. Sila'y naglagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sila'y naglagay ng mga prinsipe at hindi ko nalalaman. Sa kanilang pilak, sa kanilang ginto, ay nagsisigawa sila ng mga Diyos-Diyosan upang sila'y mga hiwalay. Hiwalay sa Diyos yan. Yung mga may Diyos-Diyosan din, hiwalay sa Diyos yan. Hindi naman kasi inutos ng Diyos yan naglagay sila ng mga hari, mga saserdote. Hindi naman utos ng Diyos. Di ba? Sabi rito, hindi sa utos ng Diyos, hindi sa pamagitan niya. Ang Diyos talaga, sinugo ako, magganito ako. Kasi dami niyang bulaang propeta para matuto naman yung mga tao. Para yung sambayan ni Israel, hindi na mawala ng kabuluhang panghula. Ganon. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng ibang bansa. Ako po yun. God to speak other nation for the gospel.
O, ako po yun. Susunod ba, ituturo ko po sa inyo yung nagsasalita ang Diyos. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga ibang bansa. Sabi ng Diyos doon. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi mga menang hula, di ba, naglagay sila ng mga sasordote, mga pare, o kung ano-ano yan. Hindi naman inutos ng Diyos, di ba? O, pagka kasi wala sa instruction ng Diyos, mga hindi sugo ng Diyos yung wala sa kalooban niya. Akala nyo sa Diyos, hindi. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Ng Panginoong Yesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O, yun po yung tunay na church, yung nasa kalooban ng Diyos. Pag wala sa kalooban, hindi po yun. Mga nangula lang sila dahil sa pera o hindi sinugo ng Diyos, di ba? Sabi rito, o basahin ko sa inyong muli. Dito sa Oseas 8:4, sila'y naglagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamagitan ko. Sila'y naglagay ng mga prinsipe at hindi ko nalaman. Sa kanilang pilak at sa kanilang ginto ay nagsigawa sila ng Diyos-Diyosan upang sila'y mga hiwalay. O, hiwalay sa Diyos yan yung mga meribulto, yung sa meribulto sa kung saan-saan man yan. Hiwalay yan sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan dito po sa Oseas 8:4. O, yun po, hiwalay po yan sa Diyos, hindi po yan. Bawal po yan. Sabi nga ng Diyos huwag kang makikisama sa mga bumago ng aral, sa mapagbago. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 24. Pagka bumago sa aral, sa instruction ng Diyos, sa palatuntunan niya, sabi ng Diyos, wag daw kayong sasama ron, sabi niya. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 24 ng Kawikaan 21. Anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa hari. At huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago. O yun, yung bumago ng aral, huwag ka raw sasama raw, sabi ng Diyos. O sabi rito, basahin ko sa inyong muli. Anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa hari. At huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago. O huwag ka raw sasama sa mapagbago. Kasi yung mga wala sa instruction ng Diyos na yan, bumago sa aral, hindi po yan sugo ng Diyos, hindi po yan tunay na church. Sabi po sa banal na kasulatan, ganun. Ito sabi ng banal na kasulatan, dito, pagka bumago kasi sa aral ng Diyos, nando doon mga salot, di ba? Ang magdagdag at utos, dadagdagan ng salot. Ito sabi naman dito sa may Esra. Dito po sa Esra, sa 6:11. Ako na may gumawa ng pasya na sino mang bumago ng salitang ito, hugutan ng isang sikang ang kanyang bahay at itaas siya at mabitin doon at ang kanyang bahay ay maging tipunan ng dumi. Dahil dito, gagawing tapunan ng dumi yung yung bahay mo, sabi rito sa banal na kasulatan, yung halimbawa, binago mo yung aral ng Diyos o wala sa instruction o gawin daw tapunan ng dumi yung bahay mo. O yun. Pero ngayon, yung tapunan ng dumi, yung isip na ng tao, di ba? O spiritual na kasi yung tapunan ng Diyos pinasasama na yung isip, hindi na yung bahay O gano'n. O masama na yung isip ng tao nun. Gagawin tipo na tapunan ng dumi pagka bumago sa aral. Ito, basahin ko sa inyo muli rito sa Estra. Dito po sa Estra sa 11. Ako na may gumawa ng pasya na sino mang bumago ng salitang ito, hugutan ng isang sikang ang kanyang bahay at itaas siya at mabitin doon at ang kanyang bahay ay maging tipunan ng dumi dahil dito. O, kita nyo nga, magiging tipunan ng dumi. O, kasi nga yung mga nagdagdagat ng utos aral dyan, binago yung aral, hindi po sa Diyos yun. Mga bulaan po yun. Ayun po sa banal na kasulatan. Kaya yun po yung mga aso, nasa labas siya, sabi rito ng Panginoong Yesus.
Yung mga bumago sa aral, no, wala sa instruction, wala sa kalooban, nasa labas po yun ng church. Wala po yun sa katawan ng Panginoong Yesus. Kasi spiritual po ang katawan ng Panginoong Yesus. Spiritual po yung church niya. Hindi kayo mapapabilang doon sa aklat ng buhay pagka wala po sa kalooban ng Diyos yung church nyo, o kaya kayo, ito sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa Apokalipsis 22:15, na nga sa labas ang mga aso, tayo nga, nasa labas yung ng pananampalataya, yung mga nagdagdag bawas sa utos, yung lumi sa aral, nasa labas po yun, wala po yun sa katawan ng Panginoong Yesus. Wala po sila sa spiritual body ng Panginoong Yesus. Basahin ko sa inyo muli, no? Tapos papatuloy ko. Na nga sa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga mapakiapid at ang mga mamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat umiibig at gumagawa ng kasinungalingan. Wala sila sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin doon, nasa labas. Sabi nga ang kaharian ng Diyos, hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at kapayapaan, kagalakan sa Espiritu Santo. Wala sila sa kaharian ng Diyos. Nasa labas yan. Hindi po yan nag-ahari doon. Hindi po nag-ahari ang Diyos doon. Ang nag-ahari po doon yung Diablo, yung mga Suwail, di ba? Yung Diablo po nag-ahari sa mga bumago ng aral, ganon. Yun po. Mga bumago ng aral, Diablo po nag-ahari doon. Hindi po yung Diyos. Ito po yung sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi yung palatutunan ng Diyos, no? Yung tao pupunta sa hulugan ng pera, ng bigayan ng abuloy. Pero sa panahon ngayon, yung tao na lalapit sa'yo, di ba, para mag-abuloy ka, ang palatutunan kasi ng Diyos, mga tuntunin niya, yung ikaw yung lalapit sa kaba ng tipan para mag-abuloy doon. Pero ngayon, di ba, meron na dyan sobre sa upuan mo, tapos yung tao pang lalapit sa iyo para mag-abuloy ka, di ba? Yung iba naman dyan, may panungkit. Susungkitin yung ganon, pinalapit yung sanungkit, di ba, para mag-abuloy ka. Hindi po ganon. Ang palatutunan kasi ng Diyos, yung tao ang lumalapit doon sa hulugan ng pera ng salapi, yung abuloy niya. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Dito po sa Marcos 12:41. At umupo siya sa tapat ng kabang yaman at minasdan kung paano inihulog ng karamihan ang salapi sa kabang yaman at maraming mayaman at nangaguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta at ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang dukang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat na naghulog sa kabang yaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis. Datapat siya sa kanyang kasalatan ay hinulog ang buong nasa kanya. Sa makatid bagay, ang buong kanyang ikabubuhay. Di ba? Lumalapit lang yung mga tao, di ba? Yung para mag-abuli ka sa church. Di ba? Hindi yung ngayon, di ba, yung tao na lumalapit para mag-abuli ka. Ang tamang tuntunin ng Diyos, palatuntunan, yung ikaw yung lalapit sa kabang yaman para mag-abuloy ng handog mo, ayun po. Pero yung tao pa yung lumalapit para mag-abuloy ka, hindi po pala tuntunan ng Diyos yun. Mga bumago sa aral, hindi po yun. Sabi nga, di ba, bawal yung mapagbago, huwag kang makikisalamuha, di ba? Basahin ko sa inyo muli rito. Sa Marcos 12:41. At umpo siya sa tapat ng kabang yaman at minasdan kung paano inuhulog ng karamihan ang salapi sa kabang yaman at maraming mayaman ang nangaguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. Kita nyo nga,
yung taong lumalapit sa hulugan ng kaban, di ba? O ngayon di ba, meron ng sobre diyan, o sa upuan mo na, tapos ikaw pa yung ikaw pa lalapitan para mag-abuli ka. Ayun, hindi po yung tunay na palatuntunan ng Diyos, yung mga bumago ng aral, mga palatuntunan. Kasi ang palatuntunan ng Diyos, yung tao po ang lalapit. Mga ayon sa banal na kasulatan, hindi po sugo yun, di ba? Sabi sa Jeremias, hindi ko sinugo ang mga ito. O kasi wala sa instruction ng Diyos Mga walang takot sa Diyos yan, o hiwalay sa Diyos yung mga mga gumagawa ng masama. Yung mga ganyan bumago sa aral ng Diyos, wala pong kaligtasan doon. Ito po sabi sa Amos. Wala pong, sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? Kapag bulag, ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa ukay, di ba? Sabi ng Diyos, ito sabi naman ng banal na kasulatan dito sa Amos. Sa Amos 9:8, narito, ang mga mata ng Panginoong Diyos ay nasa makasalanang kaharian, nasa makasalanang kaharian, at kanya ipapahamak mula sa ibabaw ng lupa, liban na hindi ko lubos na ipapahamak ang sambahay ni Jacob, sabi ng Panginoon. Yung mga wala sa palatuntunan ng Diyos, sa kalooban, ipapahamak ng Diyos yun. Kasi nga dapat nasa instruction ng Diyos yung aral, nasa kalooban niya. Ito, basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Amos 9:8, narito ang mga mata ng Panginoong Diyos ay nasa makasalanang kaharian. Tanyo, kahit kaharian pa to, ipapahamak ng Diyos, di ba? Sabi nyo, kayo maghahari sa iglesia, sabi ng puno dyan, di ba? Tamaan kayo ng kulog. Yun, nasa makasalanang kaharian yung mata ng Diyos para ipahamak, sabi rito. Basahin ko sa inyo, dito po sa Amos 9:8. Narito ang mga mata ng Panginoong Diyos ay nasa makasalanang kaharian, at aking ipapahamak mula sa ibabang ng lupa, liban sa hindi ko lubos na ipapahamak ang sambayan ni Jacob, sabi ng Panginoon. Hindi niya lubos na ipapahamak, kasi nga, meron dyan mga nabihag pang mga matutuwid na tao na sa Diyos Ang ipapahamak lang dyan, yung mga nakakaalam na ng utos, yung tapos sumusuway, ganun. Ipapahamak ng Diyos. Nasa makasalanang kaharian yung mata ng Diyos. Basta nagdagdag sa aral ng Diyos. Hindi po utos ng Diyos yun. Mga bulaan po yun. Ayon po sa banal na kasulatan. Dito, basahin ko sa inyo rito sa Ezekiel. Yung isang utos lang sinuway mo sa Diyos dinagdag mo, hindi sa Diyos yun Yung nagdagdag ka sa utos ng Diyos, hindi po sa Diyos yun. Yung hindi sa nilita ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Ezekiel 22:28. At tinapal ng mga propetang iyon ang masamang argamasa para sa kanila, na nakita na walang kabuluhan at nanguhula ng walang kabuluhan, na sa kanila ay nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Dangan, hindi sinalita ng Panginoon. Kita nyo nga, hindi sinalita ng Panginoon, di ba? Sinasalita ng mga bulang propeta kung hinihingi sa inyo. Pagka hindi kasi lumabas sa bibig ng Diyos, hindi po tunay na sugo yun, mga bulaan po yun. Ayon po sa banal na kasulatan, hindi sila sugo. Yung mga nagdagdag sa aral, yung bumago. Ayun po, hindi tunay na sugo yun, yung mga bumago sa aral ng Diyos. Kasi yung tunay na sugo ng Diyos, yung utos, yung nakaayon siya sa aral ng Diyos, nakaayon siya. Hindi siya sumusuway sa utos ng Diyos. Gaya ng Panginoong Hesus, di ba? Hindi siya sumuway sa utos, sinunod niya yung utos, tapos pinatupad niya. Yun po yung tunay na sugo ng Diyos. Gaya ni Apostol Pablo, di ba? Sinunod niya, umayon siya sa utos, sa aral. Ito sabi ng banal na kasulatan dito po sa dito po sa 2 Korinto
13:8. Ito, nakaayon si Pablo sa utos. Hindi siya sumuhay sa utos, hindi siya nagdagdag, sumunod siya sa utos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 2 Korinto 13:8. Sapagkat kami walang anumang magagawa laban sa katotohanan, kundi ayon sa katotohanan. O, nakaayon sa katotohanan siya, sumunod siya. Ganon. Yung mga nasa Diyos, yung sumusunod sa utos. Yung mga nakaayon sa katotohanan. Pagka hindi nakaayon sa katotohanan, o hindi po sugo ng Diyos yun. Mga bulaan po yun. Yung hindi nakaayon sa aral, wala ka sa kalooban ng Diyos, o hindi po sugo yun. Mga bulaan po yun ayon sa banal na kasulatan. Ang sa Diyos po kasi, yung mga nakaayon sa Kanya, nakakiling sa Kanya. Yun po yung mga tunay na sa Diyos. Yung walang pagsuway, o nasa kalooban niya, yun po. Ito sabi ng banal na kasulatan din. Dito po sa Exodo 32:25. At nang makita ni Moises na ang bayan ay nakakawala, sapagkat pinabayaan ni Aaron makawala nang maging isang kabiruan sa gitna ng kanilang mga kaaway, ay tumayo nga si Moises sa pintuang daan ng kampamento at nagsabi, sino mang sa Panginoon ng kiling ay lumapit sa akin. At ang lahat ng mga anak ni Levi ay nagpipisan sa kanya. Ayun, yung nakakiling sa Panginoong Diyos sa aral, sa sumusunod sa aral, nakaayon, yung nakakiling, sabi rito, sino man sa Panginoon ng kiling ay lumapit sa akin. O yun, yung nakaayon, gaya yung sinabi ni Apostol Pablo, di ba? Wala kaming magagawa laban sa katotohanan, kundi nakaayon sa katotohanan. Yun po yung nasa Diyos, yung nasa kalooban niya, yung nakaayon sa Kanya. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. O yun, basta yung wala sa kalooban ng Diyos na aral, sa church, laban sa Diyos yun, hindi po sa Diyos yun. Makaaway po ng Diyos yun, ayun po sa banal na kasulatan, kaya para mabuksan ang isip nyo. Hindi kayo maloko ng mga bulaang propeta. Ayun basta ito, ito pa rin sabi ng Diyos dito. Yung mga sumasalangsakan sa kanya mga propeta, o kalaban po ng Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Jeremias 2:29. Bakit kayo nakikipagpunyagi sa akin? Kayong lahat na nagsisalangsang laban sa akin, sabi ng Panginoon. O, kita nyo nga, kalaban ng Diyos yun, yung wala sa instruction niya, wala sa kalooban niya, mga bumago ng aral, o hindi po sa Diyos yun, kala nyo sa Diyos. Para malaman nyo, yun. Yun po yung tunay na aral. Ganun po, yun po yung tunay na sa Diyos, yung nakaayon sa katotohanan, sumusunod sa aral, sa kalooban niya. Kasi maraming church, wala naman sa kalooban ng Diyos eh. Yung mga kaaway ng Diyos, di ba? Hindi po yan sa Diyos. Kala nyo lang sa Diyos. Sabi nga kapag bulag, ang umakay sa bulag, kapwa sila mahulog sa ukay. Kailangan nasa kalooban lang po ng Diyos yung aral, yung gawa, o yun. Yun po yung tunay na sa Diyos. Saka yung sugo, kailangan yung aral lang ng Diyos ang sinusunod, tinuturo, wala na pong iba. Pag kami bumago, hindi po yun tunay na church, hindi po rin yun ng tunay na na propeta. Ito po yung tunay na propeta, sabi ng Panginoong Diyos. Dito po sa yung tunay na propeta. Dito po sa Exodo 18:20. Ngunit ang propeta na magsasalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan, na hindi ko iniutos sa kanyang salitain o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ay papatayin niya ang propetang yaon. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano malalaman namin na ang salita na hindi salita ng Panginoon? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, at kung bagay na sinabi ay hindi sumunod, hindi mangyari, ay hindi salita ng Panginoon ang bagay na iyon. Ang propetang yaon ay nagsasalita ng kahambugan. Huwag mong katatakutan siya. Ayun Kailangan yung mga pinauutos ng Diyos, pinasasabi, natutupad dun sa church, sa mga miyembro, ganun. Yun po yung tunay na propeta ng Diyos. Yung nasusunod yung aral ng Diyos, yung kalooban. Pagka yung may nagdagdag bawas, o mali ang gawain, instruction, hindi po yung
tunay na church ng Diyos, hindi po yung tunay na propeta. Sabi ng banal na kasulatan, nasa labas yung mga aso, di ba? Mga aso, sabi ng Diyos. Mga aso po yun, yung mga wala sa instruction ng Diyos na iglesia. Akala nyo sa Diyos, hindi po. God bless po, yun po yung topic na natapos. God bless. Ingat sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus.